Ayan. So, yan, welcome sa ating sa ating developers meeting. So, ngayon ay medyo hectic ang schedule ng ating mga DevOps. So, every Saturday kasi minsan na umuwi pa lang sila sa bahay nila, no? Sa biyahe, natatraffic, no? So, ang daming mga dahilan, no? Ang daming mga reasons na kung bakit hindi tayo nakaka-attend. Pero ang maganda lang is naisip nga natin i-record na lang for the sake of our mga kasama. And then yung iba pa na gusto ring matuto in regards to our discussions sa coding, programming, web development, no? So, ilalagay natin to sa YouTube din, no? Kasama ng iba nating recording. So, um, ang pinaka gagawin natin ngayong pagkakataong ito is i-present muna ni Nate, no, yung kanyang project para malaman na makalculate ko yung time. Meron kasi din ako sa inyo i-share, no? Ang topic ng i-share ko sa inyo ngayon is about yung freelancing as a virtual assistant and as a developer. No? So, hindi ko siya mako-cover lahat kasi maikli lang yung time natin. Pero bibigyan ko lang ng highlight para magkaroon kayo ng idea. At yung iba nating kasama na makakapanood nitong video is magkaroon din ng idea ano ba yung freelancing as a virtual assistant or and a developer. Hindi ko magawang hindi ko magawang or developer kasi ang end kasi pwedeng VA ka, at the same time developer ka rin. Pwede 'yon. Pag or naman, alin lang sa dalawa. So yun yung logical natin, no? Logical argument. So ayan. So I guess siguro mag-start na tayo since 7:16 na sa aking time. Nate, ready ka na ba para sa yung project presentation? Yes po. Sige. Share mo na lang yung iyong screen pagka ready ka na, ano? Sige, sige. Ganda ng icon mo, ha? Ano yan? Male, female? Male pala, male. Ayos yan, ha? Good evening po. I am Nate Nandagan, 13 years old, grade 7 student. Nakikita po screen ko. Yes, kita naman. So, dito po, nung unang nag-aral, I started learning in SAT po pala since I'm 11 years old. Dahil po kay Papa, nag-enroll po sa computer system professional. Nakinood-nood lang din po ako. Then, nag-enroll po ako sa Photoshop. Then, after Photoshop, dumiretso na po din ako sa mag-enroll sa web development course. At ito po yung project namin sa web developer course. During pandemic po kasi 4 hours po yung school namin, online class. Medyo marami din po akong time that time. So after ng school po namin, online class, nakakapag-web development po ako, nakakapag-review, study po. At saka, since ngayon na po, this time na po, face-to-face class na po kami, medyo limitado na lang po din oras ko dahil po face-to-face na po yung class namin. Tuwing gabi lang po ako nakakapag-code, nakakapag-review. So, ito pong pagbose po nito, makikita na po mga navigation, tsaka tagline po, at saka button. Ito naman about, may information po siya. Dito po, services, then skills, at contact, tsaka footer. Tapos, zero knowledge po ako nito. Then, dun sa ko pong portfolio, dito ko lang din po pinuha yung mga idea ko po. Pinagsalin-salin ko lang din po. So, ito po yung pangalawa ko pong portfolio. Meron din po siya ditong
navbar, tagline, title, tsaka button. Meron din po ditong information, skills. Parang parehas din po siya, pero yung pagka-difference lang niya po, madami information, tsaka medyo iba yung design. Then, ito po pala, wala pa po itong PHP, MySQL. Pero soon po, lalagyan ko na din po ito. So dito, gumagana naman po ito. Tapos pag pinit niyo po nito, mapupunta po sa Facebook page ng school po namin. Then po, dito po message. Then dito na po, pupunta din po naman sa website po ng LCT. Yan po, nag-download din. Then, dito naman po sa isang navigation, mapupunta naman po sa isang page na council page. Medyo Tapos, dito naman din po sa contact, pupunta naman po dito. So, halo-halo po siya. So, habang ginagawa ko po ito, nag-proceed po sa PHP, then MySQL. Then, habang ginagawa ko po nito, meron po kaming activity sa school, tinatawag na Quizbee. Saka doon ko po nakuha itong ano namin, itong web app project. Pero dito po muna tayo sa school ko po, dahil ito po yung review. Ito po naman sa school ko po, meron po siyang navigation, navbar din, saka yung mga button, import, saka logo. Title niya po, saka mga icons na clickable. Saka meron din po ditong automatic slider, saka manually. Meron din po ditong picture yung mga nag-graduate na po sa amin. Saka mga testimonials at mga reviews ng mga parents po. Yung tinutukoy mo, Nate, yung nasa background, yung nasa monitor? Saan po? Di ba meron ka ngayong website na pinapakita na Nate R. Landagan. Tapos may background siya, ayun no, yung background na video mo, ginawa mo rin yon, yung web page na yan. Yes po. Yung nasa screen na yan, no, yung nag-scroll up, scroll down ka, yung nagko-code ka. Kita niyo po yung screen ko po, yung sa school namin. Hindi. Ang nakikita lang namin ay Nate Landagan lang. Yung kanina, portfolio ang pinaka-title mo. Ayan. Ngayon, kita na. kaya pala ako nag-iisip eh. Sabi ko nasa tinutukoy mo. Ayan, yan na yun, yung sa school nyo. Opo, ito na po yung school namin. Automatic, saka mga picture, saka mga testimonials ng mga parents. Dito din po yung mga madalas na tinatanong mga parents, frequently asked questions, saka ito po, yung mga teachers po, at saka yung student. Dito naman po sa About Us, yung information ng school. Actually, itong color gradient na po ito ay nakasakto po sa kulay ng diary namin. Kaya, saktong-sakto po yung color theme niya. So, ditong part po, may title lang po, tsaka information, tsaka footer. Dito naman po sa school events, parang pambata po yung design. Ito po actually, ito pong picture na to, ginawa ko din po sa Photoshop, pero palalabasan parang pambata din po. Tapos ito naman po, makikita niyo po dito, meron din po ditong automatic slider, tsaka manually din siya. Dito naman po, sa baba dito po, makikita niyo po mga picture ng mga activity po namin sa school. Pwede din po siya mag-full screen. Saka sa pinakababa, footer po ulit.
Dito naman po sa school facility, parehas picture din po sa taas, tsaka mga picture lang po ng mga facility namin. School rooms, mayroong po playground, principal room, classroom, computer room, library, tsaka canteen, garden, at tsaka court po, tsaka stage. Tsaka dito naman po sa baba, water din po. Dito naman po sa contact us, dito po makikita na yung mga kung saan location po ng school namin, tsaka mga contact number para paano po sila makontak, tsaka paano mag-inquire po sa school. Dito nga po pala, kung i-click niyo po ito, pupunta pa rin dito sa FB page ng school po namin. So, ang next project, habang ginagawa ko po, dito na po yung time na naisipan ko po gumawa ng quiz kasi may activity po kami sa quiz. Nate, may tanong lang ako bago ka maglipat. Bali, itong website na to, running na siya ngayon, live sa inyo para sa school nyo. O design mo pa lang? Design ko pa lang po. So hindi pa siya nakikita online. Hindi pa po. Singilin mo sila ha. Kulang yung grade lang. Baka mamaya bigay sa'yo grade lang eh. Kulang yung kamo. Pagka nagpagawa ng website. Pero nakita na din po ito ng principal ng school. Medyo natuwa din. Medyo natuwa ako. Ilang taong ka na ngayon, Nate? 13 years old po. 13 years old ka na. Ilang taong ka na nag-start mag-aral ng web dev dito sa LCT? 11 years old po. Pandemic yun, nung nag-start ka dito sa Learn Computer Today, Papa mo muna yung nag-aral, tapos sumunod ka, Apo. Sige. Tuloy mo lang. Sige, tuloy mo. So, yung next po na project ko, yung quiz na po. Dito na po, pag inopen niyo po itong quiz, dito ka po muna mapupunta. Nate, hindi namin nakikita, Nate. Nakaibang tab ka siguro. Ayan. So, medyo, actually, hindi pa po ito tapos, hindi pa po ito completed. May mga medyo magulo po. So, pag ni-fill up niyo po, pare-record naman po ito ng mga maglalog dito sa PHP na admin din. Pag create account po, makikita din po dito na mga login dito po. Makikita dyan. Pag naiiba ko po ito dito, saka nalagyan ko po dito ng email. Nilagyan ko ng password. Makikita po dito sa PHP mga nag-login po sa login page po niyan. So, next, doon naman po dito sa homepage po ng quiz. Meron din po ulit title, saka mga button. Then, yung nabba niyo po, dito ko na lang po dito nilagay para medyo malinis po. Navigation panel. So, ito po. Nate, paki-open mo nga ulit yung burger menu, yung burger menu mo diyan. Yan. Tingnan natin. Parang mayroon kang admin diyan may admin ka, and then may leaderboard ka rin, Pero hindi pa po yan nag-ano. Syempre, dine-develop mo pa naman yan. Okay lang. Maganda lang tingnan kasi, madali siyang ma-access. Tsaka meron kang icon, ganda. Dito naman po, sa baba nito, mga quiz dyan din na ma-access dito. Tsaka dito naman po, mga konting information about this web app. Tsaka dito, folder naman po. Dito naman, pag pumunta ka sa kabilang page, dito ka naman pupunta sa rules. Puro information lang po dito. So, mga rules. Tapos,
Sa kabila naman po, kabilang page, itong quizzes, medyo hindi ko po ito naaayos. Actually, ito po palang idea na po ito. Doon ko po nakuha yun sa website po ng LCT, yung mga gumagalaw, yung mga doon sa course po, sa mga course. Wow, talaga. Po, Very good. Tapos, pag pinindot niyo po itong take quiz dito ka naman mapupunta dito sa isang page na dito na po yung pinaka-main page na may question, may choices, tsaka may timer din po siya. Ginamit lang po din yun ng JavaScript, konting JavaScript. Dito po yung level niya at tsaka dito po yung ilang questions. Tsaka, so, pag inansweran po natin yan, at pag next question po, makikita niyo po yan na yung next question niyo po. Mare-record niyo po yan sa results. Even pag minali niyo po, makikita niyo din po yan. So, sagutan na po natin. Para makita din. Sige. Mukhang ginanahan ka dyan. 50 question agad ang ginawa mo. Tsaka yung mga tanong niya, parang familiar ako dyan, ha? parang galing sa mga lessons natin yung karamihan dyan, ha? Po, yes po. So, yan yung na-take mo sa PHP, di ba? PHP for web servers. Yes po. Tapos kinumbine mo ng MySQL na course din natin. Opo. Kinumbine ko yung dalawang para makakuha po yung ganito. Sinubukan ko nga yan nung pinakita mo yan, sinubukan ko. Sabi ko, ayos to Actually, kung madedevelop mo yan, pwede mo yung pwede mo siyang gawing parang pang review ng mga estudyante regard sa halimbawa sa nila, general information. O kaya sa mga teacher na mga yung magte-take ng LET exam, yung LET, tsaka yung ibang mga merong online, merong physical exam na sa PRC. Yes, Pwede mo siyang gamitin as reviewer. Tapos, pag mali ang sagot nila, makikita nila yung reason at saan yung source ng answer. Pwede mo siya pagkakitaan later, pag na-develop mo yan. So, after nito, pag napunta na po sa 50 question, mawawala na po dito yung next button. Dito naman po mapupunta yung button na submit. Saka may text na nagsasabi na please complete. Pag clinic niyo po si submit, makikita niyo po yung mga blank answer saka yung mga correct na answer. Yung correct score niyo po. Galing Pag pong leaderboard, hindi ko po ito tapos, kaya hindi niyo po makita. So, yung sa next quiz po. Dito naman po, parehas din po sila ng format sa isang quiz. Which is my next question, meron din po dito. So ibig sabihin, sige, tuloy mo lang. Yung ibig sabihin niyan, Nate, i-develop mo siya na merong may easy, medium, hard, Yes. hard na questions, Opo. Maganda yung idea na yan, Lalo na siya yung browser base. Ibig sabihin pwede siya sa cellphone, pwede siya sa desktop, pwede siya sa Mac. Yes po. Try na din po namin po sa cellphone. Medyo may responsive na din po ito Responsive na. Basta gumamit ka lang naman ng standard. Basta standard coding ka lang, hindi ka naman maliligaw dyan. Kasi automatic naman si browser na nade-detect niya yung code mo. At kung ano yung gusto mong gawin.
Yes po. So, parang parehas din po yung quiz 1. Makikita niyo po dito na complete na po. Pag hinit mo submit, makikita niyo na po ng results ng quiz niyo po. Ah, Siguro pwede mo idagdag diyan, Nate, yung ano, yung timer mo, yung total time. Opo. Oo. Dadagdag ko po soon. Oo, pagka may time ka, de-develop mo siya, lagyan mo ng total time kasi kasama 'yon sa mga requirements pagdating sa mga ganyan, reviewer, kung gaano nila kabilis na tapos yung buong quiz. Pero maganda ano. Ah, Opo. Ito po pala yung code ng, ng ito pong web app. Medyo marami din po siya. ah Nate, hindi kita, hindi namin kita. Mm. Ito. Dual monitor ka na yata, Nate, ano? Dalawa na monitor mo? Hindi pa po. Hindi pa. Oo. Na, Nawala. pa nawala. So ito na po yung code, yung sinasabi ko pong form. Dito po siya. Tapos, after that, dito po siya mapupunta sa register, yung bawal mag-entry. Next naman, dito sa yung homepage niya, dito po sa homepage niya, medyo marami din po. Nakalagay so on. Dito naman po sa quiz page, yung may mga box po. Then, yun lang po. Maraming salamat po. Yan. Ako, thank you, Nate. At na umahanga ako sa development mo, ano? Kasi ang binigay ko sa inyo talaga na learning sa Learn Computer Today ever since ay standard na coding. At diniscuss ko dyan yung kahalagahan ng ating CSS and then yung ating JavaScript. At nakuha mo sila, no? At sabi ko nga doon sa instruction, kung nakikinig lang yung ating ibang mga ka-DevOps, at ang instruction ko lagi is i-trial and testing natin. And gumawa tayo ng another page, which is ginawa mo naman, no? So, at sabi ko, dapat pag kinlink mo yung isang link, pupunta sa ibang page at dapat meron siya ibang gagawin. So, yun yung mga challenges na binigay natin dyan sa web development. At ang maganda nga, tinake mo as a challenge yun, no? At ginawa mo nga. Maganda yan, no? Maganda. And nakita ko yung yung parang dedikasyon mo na tapusin talaga siya. So, yun nga, ang encourage ko lang sa ating lahat, no, na pag nasimulan natin, wag nating tigilan. And same time, i-develop natin kahit unti-unti. Katulad niyan sa Unite, pwede mo yung pagkakitaan no, lalo na kung ilalagay mo sa focus is yung mga let reviewer, ganyan, mga AppCat ng UP, ganyan. O kaya mga reviewer, kahit na anong exam na may reviewer, pwede mong gawing yung app na yan. At siya ay browser-based, so meaning to say, pwede siyang ma-access anytime online, basta live na siya sa internet. At pwede mong ang lagyan ng login, ibig sabihin, pwede lang bayaran yung access nila. Kunyari, tulad niya, reviewer, pabayaran mo lang sa isang estudyante yan na magre-review ng 500 pesos access sa reviewer. Wala kang gagawin. So, magbabayad lang siya, pwedeng through GCash o kahit na anong system ang gamitin mo. And hayaan mo lang yung dinesign na yan online. Then, marireceive mo lang yung GCash and bibigyan mo sila ng access o pwede rin automated na doon sila magre-review. So, kung i-develop mo yan, ang mangyayari na lang is papalitan mo yung mga questions, magdadagdag ng questions, at mapiprint mo yung kanilang input and then makikita nila sino yung pinakamataas ang score sa lahat ng mga nag-take nung online quiz mo.
So, napaka ano niyan, malaking bagay yan. Kung ang nagre-review ay nasa 100,000, ang halimbawa 100,000 ang nagre-review para sa upcoming nursing exam o kaya teacher's exam, no? At kahit siguro 10,000 doon, 10,000 lang or sabihin na natin 7,000 magre-review, no? Participants ang sumali sa iyong website, mag-enroll. So, times mo lang yun sa 500 pesos. So, malaking pera yun. At every year, merong exam. No? So, kung ma-develop mo yan, mapaganda mo siya, huwag mo lang basta ibibigay yung code kung kanino, kung may manghihingi sa'yo, sabihin sa'yo na, Nate, nakita ka sa YouTube at gusto kong gayahin yung ginawa mo, na-inspire ako sa'yo. Pwede ba patingin ng code mo? Huwag mo ibibigay kasi lalo na pag fully developed na yan, siyempre, gagamitin nila, bebenta rin nila yan or gagawin nila yung nasa isip nila na pwedeng pagkakitaan. No? So, yan na yun. Yung ipe-present mo ngayon, Nate, very good. Yan ba yung total sila lahat? Yes po, yun po lahat. Ayan. Thank you, Nate. At napakalaking challenge yan. So, hopefully yung ating ibang ka-DevOps natin ay ganun din, no? Alam ko marami sa atin magagaling na eh. Medyo lang. Yung iba may trabaho na hindi na talaga tawag diyan. Hindi naman maabot. Ibig sabihin ay hindi na sila makontak. Saka hindi ko kino-contact dahil alam ko may mga work ng iba, no. So ganoon din sa'yo, magiging ganun ka rin in the near future. Kung hindi ka makontak, may mga reasons na. Alright, so siguro, eto na naman, medyo napamaos na naman ako. Meron ba kayong gusto i-comment, mga ka-DevOps, sa ginawa ni Nate? Sino dyan ang gustong magbigay ng kanyang komento? Anyone? Ako, ano si itong mga kumakain? Or busy? Karating lang. Pero thank you at umattend pa rin kayo. Thank you at naka-attend kayo sa ating developers meeting. Alam ko kayo ay busy. So, marami tayong matutunan dito sa ating developers meeting. So, siguro itutuloy ko na sa ating my future, ang batang yan, Sir Walter. Totoo po yan, my future talaga siya. Tayo din. May future din tayo. Lakas lang talaga ng loob, Ayan, so sige. Share ko lang tong aking screen. Ayan. So, nasa na yun? Ayan. So, kita nyo naman yung aking screen, Nakikita nyo na ngayon? Yes po. So, pakibasa nga, Nate, kung kita mo na. Virtual assistants and developer freelancers. Okay, ayan. Thank you, So, ayan. So, yung gusto ko sana i-share sa inyo, dahil wala pa yung ibang mag-share ng kanilang project, at wala tayong naka-schedule ngayon. So, gusto ko lang i-share sa inyo about bigyan ng konting idea in regards to virtual assistants and developers as freelancers. So, virtual assistant and developer freelancers. So, ang hirap gawin, buuin talaga yung mga sentences na ganyan. Understanding the similarities and differences. So, yung pinaka-goal ng freelancing ay obvious naman sa lahat ng nakakaunawa ng meaning ng freelancing. Freelancing muna tayo. So, kapag sinabi natin freelancing, hindi siya naka-contain lang sa digital services. Kapag sinabing freelancer ako, hindi natin pwedeng sabing virtual assistant agad yon, programmer o kaya web developer. Hindi siya ganon, in general. So, minsan kasi na-identify pag sinabi freelancer ako, unang isip natin virtual assistant yan, work from home, ganyan, yung mga home-based jobs, pag sinabing freelancing. Well, in general, ang freelancing siya ay sa lahat ng trabaho,
sa lahat ng pwedeng i-provide, no? I-provide na services sa kahit na ano trabaho na pwede nating gawin, ano? So, pwedeng maging freelance photographer, no? So, yan ay physical yan, no? Pupunta ka talaga sa location. Freelancer na marami. Merong ano ba mga freelancers yung hindi pwedeng mechanic kasi ang mechanic ano yan eh. Pwedeng sa talyer, pwedeng sa bahay eh, no? So, hindi siya pwedeng sabing freelancer, kundi job talaga, no, ang pagiging mekaniko. Ano pa pwede natin sabihin freelancer? Accountant, yan. Accountant, pwedeng freelancer, no? Pwede siyang mag-work anytime basta meron siyang client, no? Ganon din mga researcher, may freelancer, and then meron din tayong meron pa ako nasa dulo ng dila na lagi akong ganito. Yung sabihin na natin yung photography. Drone operator. So usually dapat yan ay nasa company yan, mga drone operators. Pero pwede na sila mag-freelance ngayon. Mag-freelance na sila. Marami pang mga freelancers, no, na available. So hindi lang siya naka-contain pag sinabing freelancer ako, parang ang idea is virtual assistant kagad yan, no. Hindi natin pwedeng sabihin nasa digital job yan, ano. So marami siyang ibig sabihin. Hindi ko lang masabi sa inyo ang mga eksaktong mga trabaho ng freelancers o anong jobs yung kanilang services yung kanilang pinoprovide. Photo editor. Nasa photography yan eh, no? So, photo editor, yes. Video editor, yes. Mga freelance din yan, ano? At normally kasi ang freelancing ay ibig lang sabihin nun ay wala kang pinapasukang company na sinasahuran ka regularly. So, parang pwede kang mamili ng iyong project na gusto mong tanggapin. So, at your own time, no? At your own pace, ganun ang kanilang idea, no? Pero ang didiscuss natin ngayon dahil sobrang lawak niyan, is i-concentrate lang muna natin yung didiscuss natin yan, John, yung mga freelancing, no? Didiscuss lang natin yung freelancer doon sa field ng virtual assistants at saka developer. Pag sinabi nating developer, pag sinabi kong developer, hindi to real estate developer, hindi yung nagde-develop ng lupa, nagde-develop ng estate, no, hindi yun. Pag narinig yung word na developer mula sa akin, ang tinutukoy ko dyan is more on technology. Doon dine-develop ng mga technology, coding, programming, ganyan, website, web apps. So, yan yung tinatawag kong developer. At yun ang gusto kong sabihin sa inyo na developer na gusto kong i-discuss. So, doon sa tanong na may benefit ba ang freelancing, mamaya ako sasagutin yan, ano, kasi baka matamaan na nitong ating pag-uusapan, no? So, ibibigay ko lang sa inyo itong idea na bibigay ko sa inyo itong idea na ano yung kaibahan, similarity at saka kaibahan ng freelance na virtual assistant saka freelance na developer. So, dito sa aking present sa inyo, ito ay based na rin sa aking research. Hindi lang research, actual talaga sa buhay ko, nakita ko, no, sa mismong field, and then nakita ko mismo sa development world, no. At dito nga sa virtual assistant, ito sasabihin ko na sa inyo na hindi ako nag-work as virtual assistant. Hindi ako nag-work diyan. Kasi mapapansin niyo, 'di ba, dito sa left side, meron tayong virtual assistant, dito sa kanan ay freelance developer. Hindi ako nakapag-work as virtual assistant kasi nung itong mga nakaraang years, nag-try ako diyan sa Upwork, no? At kilalang ngayon ng Upwork. Dati ang pangalan niyan ay Odesk, no? So inabutan ko siya as Odesk yung kanyang pangalan, and isa ako dun sa mga nag-aspire na makakuha ng client, ano,
sa Odesk. At medyo mababa pa yung rate nun and hindi pa sila masyadong maigpit. Madaming clients nun. So, nagbabakasakali ako na mag-freelance sa pamamagitan ng Odesk na ngayon ang tawag ay Upwork. So, doon sa akin pag-scroll, ang daming mga hiring, iba't iba, depende sa kaya mong gawin. Ang dami naghahanap ng mga freelancers, mga virtual assistant, ganyan, mga developers, designer, ang dami. Nilalagay ko lahat yun sa profile ko dati, yung mga kaya kong gawin. And may mga, nag-schedule ng interview, ganyan. At yung rate na singil ko dati is around $10 hanggang $20, no? So, ang ginagawa ko noon, hindi lang ako basta naghanap ng client. Ang tinitingnan ko mismo yung itong mga freelancers mismo yung nag-offer ng services. So, ang nangyari is, nakita ko mga iba professional, yung iba mga attorney, mga nagtapos ng law, mga bachelor's degree, at yung iba ay talagang wala silang background pero magaling sila sa skills. Ang dami nilang ang mga rating nila I think 5 stars din, mga 5 stars, ganon. Tapos completed, 100% completed, ganyan. Pero habang tinitingnan ko yung kanilang mga accomplishment, napansin ko doon, malalaki yung mga natanggap na nilang mga sweldo, nasa $25,000, mahigit pa $30,000. Tapos tinitingnan ko yung months na kailan sila na-hire, kailan natapos si project, tapos ano yung current na ginagawa nila. So tinitingnan ko yun. So doon ko nakita sa halos lahat ng mga tiningnan kong mga freelancers noon, napansin ko doon na may mga gap. Yung may mga months na wala silang tanggap. May mga months na marami silang tanggap. And then, kinukwenta ko yon, sabi ko, kung lahat sa isang taon, kung kumita siya ng, halimbawa, let's say, mga 300,000 pesos sa isang taon na, halimbawa, kumita siya ng 300,000 pesos. Dinidivide ko siya ngayon per month kung meron siyang work o wala siyang work. Tapos yung time, yung hours na ginugol niya. Kasi hindi lang basta days yun hindi lang basta months kundi yung hours na ginugol niya. So, napansin ko napakalaki ng time na nagugol niya. Ang laki ng effort na binigay niya kasi mahirap din yung mga task na binibigay sa kanya. And then, may mga feedback na pangit, pero 5 stars pa rin ang binigay. So, ang dami kong mga ganong nakita. And then, na-realize ko, sabi ko, bakit ganon? Merong mga projects na ang ganda ng income, may projects na mababa, and then may panahong walang income, wala silang projects. Though makikita mo sa kanilang portfolio, sa kanilang profile, na madami nang silang clients na dumaan sa kanila o na bigyan ng services nila. And mapapansin mo rin doon kung kayo ay active noon. Ngayon hindi na ako active sa Upwork. Dinelete ko na yung aking account doon. Mapapansin nyo doon na teka lang, nawala ako Mapapansin nyo doon na yung frequency ng client at saka yung client mismo paiba-iba. Bibihira yung client na umuulit. Teka lang ha. Ayan. So, naintindihan siya pa sinasabi ko. Nagigets siya ba? Yan, kasi nalalabuhan ako dito sa aking screen. Ayan, nadidistract ako. Ayan. So, I hope na gagets ninyo na sa aking experience, nakita ko na parang hindi ako mag-grow sa Odesk. Sabi ko, hindi ako mag-grow dito. Kasi ito, attorney ni. At ano na siya sa law. Graduate na siya ng law. Ang dami niya ng naging client. Iba-iba yung naging client niya. May panahong, ang dami niyang client. May panahong wala siyang client. And then, nung kinukwenta ko yung kanyang kinikita, sabi ko, mas malaki pa rin ng sweldo ng developer. Samantalang, by that time, developer na ako, website developer, IT na rin ako.
na naghahanap ako ng client na sa online. Sabi ko parang hindi yata. Tapos yung hours na ginugol niya, yung naka-record kasi yun kung ilang hours niya tinapos. Then meron din siyang doon, yung naka-capture yung screen. Kung yung iba sa inyo, nakakapag virtual assistant na nakikita yung screen mo, yung kung ano yung ginagawa mo, nakikita ni client, may screenshot siya, sinasend kay client, yung mga screenshot every hour or every designated time na nag-screenshot, automatic siya. Tapos mapapansin ng system kung may ginagawa ba yung mouse mo, kaya madedetect niya na active ka doon sa yung ginagawa. So may ganun yun. So mahirap ma-explain ngayon kasi more on description lang ma-explain ko sa inyo. Pero later on, pag nakakita kayo, naka-experience kayo, masasabi nyo na, nga no, ganito nga yun. So, kaya ako naisipan i-provide sa inyo itong parang sabihin natin similarities at saka itong sabihin natin comparison, no? Virtual assistant at saka freelance developer. Hindi ko goal na siraan yung virtual assistant and then itaas ko yung freelance developer. Hindi ko goal yon. At hindi ko rin goal na yung freelance developer siraan ko, no? Para mag-virtual assistant na lang tayo. Hindi. So, yung ang didiscuss ko sa inyo is end. Na ibig sabihin nun ay silang dalawa, no? Kung tayo ay virtual assistant na, maganda yon. And kung madadagdagan natin ng skills ng developer, mas maganda. Yan yung pinaka-shortcut ng gusto ko explain. Kung gusto mo naman maging developer, pwedeng hindi ka maging virtual assistant. Kaya lang, meron ka dapat gawin. No, meron kang dapat gawin para mag-survive. Kasi sa panahon ngayon, kapag wala kang work talaga, ang hirap mag-survive sa panahon natin. Ayan. So, nasaan yung aking screen? So, ito ngayon, sa virtual assistant, may similarity sila, no? Yung setup ng pag-work is work from home. Yung WFH dito setup is pwede kang mag-work sa bahay, kahit na anong saang lugar, pwede kang mag-work. And then, ganun din sa freelance developer, ganun din, no? Ganun din yung kanyang setup. Pwedeng work from home, pwedeng pumunta sa company, kung local, virtual assistant, normal, ito, nasa bahay lang talaga. Pero pag developer ka, kung gusto mo ng work from home ang setup mo, okay lang. Pero pag nire-required ka ng company dito sa Pilipinas, kahit ikaw ay freelance, nire-required ka pupunta ka. Pero hindi ka dun mag-work kasi freelance ka nga. So, iba yung nasa company ka na nag-work, mag-stay ka talaga doon. No? Ayan. So, yan yung similarities nila. And then, yung local and foreign clients. Ayan. So, pwede kang mag-work as virtual assistant sa local, no? Local clients. So, ibig sabihin yan yung mga companies dito sa atin, mga individuals, no, nagpapagawa ng special project, pwede ring sabihin na natin na related sa thesis, sa capstone, o kaya sa ano man. Ganon din dito sa freelance developer. Ang kaibahan lang sa freelance developer is may specialty talaga siya na kaya niyang gawin using codes and programming techniques or languages. While sa virtual assistant, more on documentation, accounting, ganyan. Statistics, yan, virtual assistants, pwede yan. No? So, marami yan. Sakop, pwede rin siya sa Facebook Manager, social media management. Okay, so madami yan advertising o kaya digital marketing, email marketing, so marami yan sa virtual assistant. While sa freelance developer, mahina siya sa, usually hindi ko naman nilalat, yung developer, mahina yan sa documentation, mahina yan sa research. Lahat ng mga paperworks, medyo mahina to si freelance developer. So, ang kanyang ginagawa usually talaga is developing apps, websites, codes, programming languages. Sa documentation, user manual, medyo maaasahan mo siya pero hindi perfect. May somebody talagang magko-correct ng kanyang English, ng kanyang grammar kasi
pag developer ka, barok yung English mo talaga eh. Dahil pag ikaw ay nag-code, hindi naman kompleto ang English na may lalagay mo dun. Oo, so lagi ka nakatingin sa mga barok na English dyan sa code mo. Yung code mo, hindi mo nga, minsan hindi mo na maintindihan yung code mo eh. So, wala ka masyadong time para mag-construct ng English sentences, paragraphs, no, content creation. So, medyo mahirap, no, medyo malayo. Malayo siya sa code. While sa virtual assistant, dapat magaling ka sa English talaga dyan. O, chinachat GPT, oo. So, yan, kagandahan ngayon. Sa panahon dati, walang chat GPT. So, mahirap. Kaya, ang ginagawa ko dati, kumukuha ko ng magaling sa English. Ako maggagawa ng content, bibigay ko sa kanya, babalik na sa akin. So, ganun ang setup. So, writer talaga yon, and then bibigay ko yung konsepto sa kanya, yung Tagalog minsan, English, ganyan, para makuha yung concept. Then, bibigay ko sa kanya, babalik na sa akin. Tapos, i-edit ko na lang kung merong sobra o kulang. Yon, so ganun yun sa freelance developer. While sa freelance na virtual assistant, dapat magaling ka sa English. Kasi yung content ng document ay dapat maganda yung grammar, tamang grammar. Kasi kung mali ang grammar mo at laging mali ang yung grammar, mali ang yung English, tatanggalin ka ni client. Sabihin niya, kaya nga kita inuhang virtual assistant para gawin mo. Ngayon, at the end, ako din pala gagawa. So, hindi na kita kailangan. So, ganun nangyayari. Ayan, so next is yung virtual assistant. Normally, ang rate nila is per hour. No, kung pwedeng, ngayon, nakikita ko sa mga virtual assistant, merong $3, $5, $7, $10, $20, $30, merong ganon. Depende sa singil mo, no? At doon nga nagkakatalo madalas. Kapag ikaw ay meron ka kompetensya, meron kang kakompetensya, and then yung kakompetensya mo magaling din, meron ding portfolio, may samples din, pero mas mura, galing yan sa Pakistan, India, no? Ibang bansa na medyo mas tumatanggap. China, meron pa nga sa China, kaya lang hirap ang Chinese sa pagsasalita ng English. To ang India, magaling sila sa English kaso minsan di mo maintindihan. So preferred nila talaga yung magagaling sa English kagaya ng Pilipino. So sa problema naman, kahit Pilipino ang choice nila, ay marami namang Pilipino na virtual assistant, no? So pagalingan pa rin yan. Then titingnan din niya yung experience. So, doon, itetest ngayon siya, itetest yung virtual assistant, titingnan yung kanyang style, paano niya i-manage, kung siya ba ay social media management, paano niya i-manage, kung siya ba ay nasa Facebook ads, Google ads, titingnan yung performance. Then, pag nakita ni client, magaling, so, ibibigay yung tamang rate. Pero mag-i-start usually yung iba, nag-i-start muna sa mura. Sige, try ka muna namin. Tingnan ka namin for 1 week. Tingnan natin yung resulta. After that, bibigyan namin sa yung hinihingi mong rate. Yan. So, meron yung may trial yan. Tingnan nila yung performance mo. After 1 month or 2 months, napansin nila yung ginagawa mo, kaya nilang gawin. Common yung ginagawa mo, kaya nilang gawin. Tatanggalin ka rin nila. So, hanap sila ulit ng bago. So, that's the reason why kung pupunta kayo sa mga forum, sa mga communities, ang daming naiyak ng mga freelance, mga virtual assistant na in-hire sila pero tinanggal agad. No? So, yun yung reason. No? The performance. Kailangan makita nila yung difference mo. Kasi ang daming mga virtual assistant. So, kahit naman sino, maski tayo, kung tayo ay mag-hire, kung kayo mismo mag-hire kayo ng somebody na mag-assist sa inyo, kasi yun naman ang meaning ng virtual assistant yung gagawin mo as the owner or manager, kung ako ang owner, busy ako, marami akong gagawin, marami akong pupuntahan, mamasyal ako, so ang gagawin ko is hahanap ako ng virtual assistant. So magpo-post ako sa isang kagaya ng Upwork o kaya Online Jobs PH o ano man yan na mga website na pwedeng makapag-hire ng mga services ng freelancer. Popost lang ako doon, then mamimili ako sa
mga resume. And then kung sino yung nakikita kong una, maganda, yung itsura, pogi, presentable, titingnan ko yung kanyang resume. And then titingnan ko kung ano yung mga skills na meron siya. Then, i-schedule ko yung kanilang mga interviews. And then pipili ako ng isa o dalawa. Yon. And then saka ngayon, itetest yun. Pag nakita ko pangit na performance, kung ako yung may-ari, yung isa naman, titingnan ko ulit yung mga resume. So, mahabang process yun. Kaya yung per hour dyan, minsan mababa talaga ang simula. And then habang tumatagal, nakikita magaling ka, saka tumataas. While sa freelance developer naman, on the other hand, titingnan yung ginawa mong project. So, ako bilang sa aking personal experience at maging doon sa mga kakilala ko, hindi ako na-hire dahil sa resume. Though meron akong ready resume, and meron din akong mga projects na pwedeng ipakita. At on hand yun. Kumbaga, papakita ko sa kanila sa tablet or sa desktop, sa laptop, papakita ko sa kanila kung kami mag-meet. Pero hindi dun usually ang nagiging reason ba't ako na-hire. Ang reason is, kaya kong explain. Kunyari, sinabi niya kasi kailangan ko sa business. Halimbawa, sinabi ni client, kailangan ko sa business, ipakita ko yung mga styles ko ng mga design. Papakita ko ngayon, sir, ma'am, ang kailangan nyo dyan ay, I think yung, magbebenta ba kayo online? Hindi, papakita ko lang, gallery, more on galleries tayo, ganito. Dapat ang style nyo, sir, since ganyan yung style, dapat medyo classy. Bibigyan ko kayo ng tingin ko na maganda sa inyong product. Kasi sa product talaga yan eh. Kahit sabihin mo magaling ang iyong combination ng kulay, tapos si client meron din siyang gustong kulay. Kunyari, favorite niya brown. Yung product niya is more on class. So, dapat white yun. Pag classy, yung mga pangmayaman, kulay white, pwedeng gray, may gray, may gold, no? Dapat ay makita na luxurious, no, magandang product na pangmayaman, no, or may dating, may brand. So kailangan kahit favorite mo kulay is violet or pink, favorite naman ni client is sabihin na natin brown o iba yung kanyang favorite, hindi yun na masusunod. Masusunod yung product. Ano yung product na binebenta niya? Kung binebenta niya sardinas, hindi mo pwedeng lagyan ng gold yun na sobrang white. Tapos kitang-kita yung sardinas sa gitna. So, hindi siya related, no? Na pangmayaman, ano? So, hindi ko siya nasabi ng sardinas pang mahirap pa. Dapat ilagay siya doon sa, sabihin na natin kung sardinas yan, halimbawa sa ocean. Ayan, sa fishing port. Kasi ang sardinas is fish yan. Pakita mo siya sa fishing port. Yes. Ganyan ang per project ng freelance developer. Kagaya ng naging client ko, hospital dyan sa Cavite, no? Meron ako naging hospital dyan. Bagong gawa sila, ako yung developer. Tapos ina-assign nila ako na maging head developer. Binibigyan nila ako ng sweldo na 60,000 per month. Matapos kong gawin yung website nila. Kaso, mag-i-stay ako sa hospital. Doon ako mag-i-stay. 60,000. Kung unang tingnan mo yon, parang ang laki. Pero nandun ka lang for 1 month at nga wala ka ibang gagawin. Bawal ka namang gumawa ng ibang gagawin mo. Papasok ka from 8 to 5. Yan, papasok ka, uwi ka. So, lahat ng data ng website is ikaw yung magpuput up din kung ano yung kailangan nila ibibigay mo. So, madali siya in the sense na wala akong masyadong gagawin. Pwede pa upo-upo lang. Kaya lang, naka-box lang ako doon sa ospital. So, sabi ko, I think gagawin ko na lang yung website nyo and then mag-hire na lang tayo ng iba na pwede magstay, mga IT. Tuturuan ko na lang. So, ganun lagi ginagawa ko. Binibigay ko sa client yung kanilang website o ano man yung ginagawa namin. Binibigay ko sa kanila tapos sila yung nag-hire. Kasi para hindi ako nakatali. No? Anytime, pwede akong matulog, pwede akong umalis, pwede akong kahit anong gawin. Kasi per project naman ang freelance developer. So, magkaiba yung freelance doon sa nasa company.
So, tinutukoy ko yung freelance, yung hawak mo yung project. Okay? So, yun yung dito sa kaibahan nitong dalawa. So, binabayaran ako, may milestone yan. Down payment muna, then next milestone, kailangan ko pakita tong ganitong development, next payment sila, or pwedeng cash na nila agad, then pwede naman kalahati muna, and then pag natapos, saka yung full payment. So, isang project na pinakamurang project is nasa 30K. Depende yan sa dami ng gagawin. Pinakamahal, depende rin, nasa 250,000. Depende yan kung may kasama pang mga iba pang connection, APIs, ganyan. So, depende yan. So, sa akin naman ay pag malaki project, sobrang laki ng project, hindi ko tinatanggap kasi una, maintenance. No? So, mahirap mag-maintain yan. Kapag malaki talaga yung project, ang daming gagawin, pwede mo siya i-outsource. Kaya lang kung ikaw yung developer, ikaw yung pinaka-technical, ikaw yung tech lead, ikaw yung sabihin na natin software engineer, siyempre, yung mga kasama mo, developer din yan, mga programmer yan. Pag tinamad yung mga yan, o kaya hindi na gumawa ng trabaho nila, ikaw gagawa. So, ganun yun. Hindi ka makakahanap ng basta-basta ng kapalit nila kasi sila yung gumawa. And then, so, iniisip ko, pag malaking project, as in, kahit parang nasisilaw ako sa pera na, laki dyan. 500,000 yan, parang Lazada ang gagawin. Ay, maintenance, paano? Pag may problema yan, may bug, kulang yung oras para siya i-troubleshoot. So, dapat company talaga siya, malaking company, ang handle. So, pag gano'n, hindi ko tinatanggap. Yung mga kaya lang, yung kaya kong gawin na posible na pwedeng i-maintain agad, padaling i-debug. Ayan. So, per project ang freelance developer, while ang virtual assistant, pwede rin per project sila. Pero mostly ay per hour. Then, yung virtual assistant, tumatanggap sila ng salary, or payment, kung ano yung nagawa nila sa oras. Kasi kahit nasabihin na natin monthly sila, meron pa rin silang allotted na oras. Kunyari sa loob ng isang araw, 4 hours a day, maglalagin ka sa system nila o kung anong ginagamit nila, CRM. So, makikita doon, nag-login ka, may record yung time mo, and then screen mo, ganun din. So, dapat 4 hours ka na doon. Ang ginagawa ng iba, nakilala kong virtual assistant, nilalagyan nila ng yung mouse nila, nilalagyan nila ng something. Taka-open yung screen, may ginagawa, tapos may nakalagay dito sa mouse na parang nade-detect ng mouse na merong movement sa ilalim. So parang nandadaya nila yung oras. So, ang problem doon, una, hindi ka honest sa sarili mo doon. And then, isa pang problem doon, ay hindi ka honest sa client. So, babayaran ka ni client sa oras na kailangan mo tapusin at napagkasundo ang oras, babayaran ka niya. So, sa'yo naman, natutulog ka pala noong time na yun. Kasi kaya mong gawin within 5 minutes eh. So, kaya ganon. Kaya, pwedeng kaya mong gawin sa loob ng 5 minutes, 10 minutes, pero pinapahaba niya, halimbawa yung tao na yun, pinapahaba niya ng 4 na oras yung kaya niya. Kasi hindi alam ni client yung halimbawa yung ginagawa niya. No? Paano kung yung client alam niya, marunong siya, no? Sinusubukan ka lang. halimbawa ako, sabihin sa akin, Michael, how long can you do this, no? Ilang oras mo to kayang gawin, no? Sinasagot ko sa kanya, pag gano'n ang tanong, sir, ano po bang eksaktong pagagawa mo? Ganito gusto ko, palitan mo yung design, ganyan, ganito gusto ko, ganyan. Palagay mo, ilang oras mo yung kayang gawin? So, may mga ganong akong experience. Sir, depende yan kung available na yung data. I think, siguro 30 minutes kaya ko yung gawin. So babayaran kita. Kung halimbawa ang singil mo sa akin $25, so babayaran kitang kalahati. Hindi po. Sumasagot ako sa kanya, hindi po. No. Per project po ito. So kung gusto nyo
damihan nyo na yung papagawa nyo, ka-compute ko siya kung gaano karami, and then babayaran nyo ako sa agreement natin. So, lahat po ng papagawa nyo, pagawa nyo na, hindi po per hour. Kasi pag per hour talaga is, matutukso ka ngayong pahabain yung oras para lang bayaran ka. So, meron akong nakausap lately, itong nakaraan lang. Gusto niya, tulungan ko siya sa kanyang website. Magtatayo siya ng something na parang tutorial din. Nakita niya kasi ang Learn Computer Today, maayos daw, maganda yung style. Gusto niya magtayo din ng tutorial. No, foreigner siya, foreigner from Germany. Sabi niya, babayaran niya ako 25 per hour. Sabi ko, I'm sorry sir, hindi po ako natanggap ng per hour. Ano ba yung gusto niyong gawin? No, so, sabi niya, kasi ako ang dami kong papagawa, so gusto ko per hour, sabi niya. Sa developer, bilang developer ka, aasahan mo siya. No, kapag ikaw ay naging per hour, aasahan mo siya sa mga gusto niya ipagawa. Paano kung wala, 'di ba? So mangyayari doon kung busy siya, umalis, naligo or nag-swimming sila, nag-party. So hintayin mo pa siya. So $50 ang kikitain mo kakahintay sa kanya. So hindi sa akin pwede. Bigyan mo ako ng project, bibigyan kita ng timeline, and then bibigyan ko siya yung price. Kung mag-agree tayo, okay. Ayan, so ganun. So yung style ng freelance developer is more on down payment, full payment, ganyan. O kaya may milestone. First payment, second payment, third payment, depende sa yung i-deliver na application or kung ano man yun, website. No? Ayan yun. Dito yun sa payment as a freelance developer. Balik tayo sa virtual assistant. Dito sa client schedule. So, dito sa client schedule, ang ibig ko sabihin dyan is, pag ikaw ay virtual assistant, siya yung mag-i-schedule sa'yo. Okay, ganitong oras ka papasok, ganitong oras ka magla-logout, ganitong oras ang meeting natin, ganitong oras dapat tapos na to, dapat tapos na yun, dapat yung design na pinapagawa ko sa'yo, dapat tapos na sa ganitong panahon, no? So, kailangan ay ready na yan, ganyan-ganyan. So, ibibigay lahat sa iyo yung schedule, lahat ng gagawin mo hanggang sa mapapansin mo, pabigat ng pabigat, parami ng parami yung trabaho mo, no? So, per hour ka or sabihin natin monthly. So, kasi gusto ni client i-utilize, no? Gusto niya maging efficient siya sa paggamit ng oras mo kasi binabayaran ka per hour. At gusto rin niya minsan, yung mga client, gusto nila na makaisa. Gusto nilang makalamang. Kasi nga gusto nilang kumita malaki or wala silang kita. Kailangan nila bawiin yung mga nalulugi nila. So, ipapasala talaga sa iyo mga kailangang trabahuin. While sila naman ay nag-iisip kung paano mag-grow yung kanilang company or yung kanilang business. So, lahat yun ay schedule ni client. Susunod ka as virtual assistant. Kasi nga assistant, no? Assistant tayo. While sa freelance developer, ikaw yung mag-schedule. Pag sinabi sa'yo ni client, available ka ba bukas for the meeting? I think so. Sige sir, available ako bukas. What type po ba? The morning, ganito, kaya evening, madaling araw, ganyan. Not sure sir sa madaling araw kasi usually pag ganyan, tulog na yung utak ko. So, hindi ako active. Okay, what time? So, ikaw magbibigay ng oras sa kanila ng schedule kasi ang magiging success ng pinapagawa nila website o application nasa sa'yo. So, ikaw yung mag-schedule sa kanila kailan mag-start, first milestone, no, yung progress, kung ano na yung mangyayari sa ganitong week, ano na yung matatapos. So, i-update mo lang sila. No? Papakita mo yung mga progress pero hindi nila makikita as a whole kasi programming yan. So, wala silang makikita dyan masyado kundi yung mga code. Pero dapat meron kang may report at saka maging tama yung oras mo sa binigay mo sa kanila. Yun. So, yung developer nag-schedule. Okay? So, yun ang kaibahan nilang dalawa. Well, similar naman sila sa ibang bagay. Nasaan na yung aking screen? Ayan. Then, next. Ayan, so dito naman sa virtual assistant, yung mga skills dito sa virtual assistant, hindi ko naman sinasabing madali lang talaga, ano. Pero,
kapag ikaw ay naging developer and then nandun ka sa panahong aaralin mo yung system like CRM, kung meron bang mga ano diyan, yung mga login, ganyan, mga system na ginagamit, mga UI, madali kang maka-adapt kasi parang basic na sa'yo yan, mga bagay in regards to mga system. Pero pagdating sa mga content, yan, content writing, English, yan, medyo mahirapan ka dyan, ano? Medyo kakailanganin mo talaga ng doble aral dyan. Pag ikaw ay isang developer. Well, pag ikaw ay virtual assistant, so napakadaming parang mga programs na pwedeng gamitin, Grammarly, ano pa, Quillbot, ano pa yung mga, gagamit ka ng mga AI tools, no, para sa pag-create ng content. So napakarami niyan. Nandiyan yung mga Jasper AI, no, virtual assistant. Ayan. So yung mga skills dyan, sometimes in a short period of time, like 1 month, 2 months, no, nagkakaroon ka na ng general idea sa isang system, sa isang tools, and then ibibigay sa'yo ni client yung access, tapos ikaw na magmamanage nun, ikaw na ang gagawa kasi nga natutunan mo na yung paano gamitin. Unlike sa freelance development, no, kung ikaw ay web developer, software developer, software engineer na ako, hindi siya kagaya ng virtual assistant, no. Napakahaba ng learning, no, yung learning period. So yung sa virtual assistant, kunyari Photoshop, no, mag-aaral kang Photoshop, video editing, Facebook ads, social media management, kasi nandyan na lahat yan, nasa YouTube na, nandyan na sa mga available sa Facebook, may mga nagpo-provide ng mga skills for virtual assistants, so pwede kayo mag-enroll. At mapapansin ninyo, nag-enroll kasi din ako dyan sa mga virtual assistant, nag-enroll ako dyan. Well, masasabi ko ay okay naman, magagaling yung iba. Hindi ko lang talaga gusto yung utusan ako. yung sasabihin sa akin ni client, Michael, ganito nga, gawin mo nga tong email, paki-send mo nga ganito, paki-ulit mo nga to. Hindi ko yun gusto, ano. So sa akin iba yung parang pag ganun, lalo akong tinatamad. So kaya hindi ako nag-virtual assistant ever since. Kasi nga ayaw mautusan. Ayaw, no. At saka napansin ko agad dati na medyo mahirap din. No? Kahit sabihin mo na work from home ka, madalas kang puyat kasi kailangan kayo mag-meeting araw-araw. No, kailangan mong bumangon sa madaling araw pag nag-chat siya kasi lalo na sa ibang bansa araw sa kanila sa atin ay gabi. So para ka rin diyang yung minsan ay para ka rin sabihin natin nasa BPO o kaya nasa yun nga mga ganon na panggabi. So ang hirap matulog sa araw, no. So iyon din ang isa kong consider. Ayun, no. So and then next yung itong years to learn, no, sa part ng freelance developer. Yung years to learn, 1 year hindi pa sapat talaga yan. Tingnan nyo si Nate, di ba? Ang age niya 11, ngayon 13 na siya. So may development, no. At kung siya ay matutukan pa, matuloy-tuloy yung kanyang learning, no, yun naman ang goal natin sa Learn Computer Today na lahat yan ay ma-prepare talaga sa standard procedure, no. Hindi tayo mag-stay sa isang library, sa isang sabihin na natin framework, hindi tayo mag-stay doon. Kaya ang dami nating courses kasi once na ginamit itong isang framework, like sabihin natin Laravel o kaya Vue, sabihin natin yung mga available na meron tayo ngayon, once na yan yung ginagamit ng company is available sa ating website, and sa learning natin makikita natin yung standard niya. So madali tayong makaka-adapt. Since coding din yan, same na principle ng logic, ganun din yung data types, pareho yan, string, yung ating integers, ganun din yung operations, no, logical operation, boolean. So lahat yan pare-pareho, no. Nagkakaiba lang talaga sa language, parang Bisaya, Ilocano, English, German, French, no. Lahat sila ay may meaning, merong gustong sabihin,
may mensahe, iba lang yung language. No? So, iba yung number, iba yung salita, pero isa ibig sabihin. So, ganun din sa programming language. Kaya medyo matagal siya, no? Kasi tatype mo pa yan, titingnan mo kung gagana, then mag-a-add ka ng features, kagaya na ginagawa ni Nate, nag-a-add siya ng features. Then sa virtual assistant, dito, sa next is hard to find clients. So, merong madaling makakita ng client, ano? Pero sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, ang hirap kasi ang daming virtual assistant. No, dati, sa Odesk, medyo madali. Ano, ang dami kong interviews na nakapending. Binibigyan ako schedule, nakapending yung mga interviews, hindi ko siya ina-accept. Ano? Kasi nga, yun nga. Ayun, so ngayon medyo mahirap na kasi ang daming competition, no? Ang daming virtual client, ang daming halos pare-pareho na skills, social media management, WordPress, graphic design, ganyan. Social media posting, YouTube ganito, and then video editing. So parang normal talaga siya na halos lahat pare-pareho ng skills. So nagkakaiba lang sa design. Kakaiba sa design. So, kung ikaw yung client, ikaw yung mag-hire, biruin mo, magpo-post ka, tapos ang dami mag-send ng email. Sabihin na natin, 300 emails na receive mo. Lahat-lahat, in total, kinlose mo yung post mo. Sa 300 emails na yon, i-scan mo pa isa-isa yon. Isa-isahin mo sila. And then, titingnan mo pa kung totoo ba yung mga projects nila, no? Titingnan mo pa kung sila ba ay magaling. So, napakahabang proseso niyan. So, ang ginagawa nila, nag-hire sila ng virtual assistant, and then, yung virtual assistant na yun, na mag-scan sa isa pang virtual assistant. Ang nangyayari, ang nag-hire mismo, yung virtual assistant na isa. Siya yung parang nagiging middleman or ganon. So, parang siya yung general manager na lumalabas. Pero, siyempre, ang sweldo ng virtual assistant, meron talagang ceiling. Ibig sabihin na ceiling, hanggang dun ka sa pinag-usapan nyo, hanggang dun ka. Hindi ka nalalampas. Depende na lang kung mag-agree kayo ulit. Hindi kagaya sa developer, yung price ceiling mo, nasa project na gagawin mo. Sir, mahirap yan. Mahirap tong gagawin, sir. Ganyan, ma'am. Mahirap po. So, pag nakita nila, no, na ikaw ay marami kang project, meron kang GitHub na gumagana, meron kang website na maganda tingnan, kahit ang ginamit mo ay WordPress, Bulma, CSS, Tailwind CSS, kahit na simpleng website lang yan, pero ang ganda tingnan, tapos meron ka pang ginawang dinevelop na may login, no? Meron ka pang dinevelop na e-commerce. Kaya yun lagi yung sinasabi natin sa ating mga ka-DevOps, kailangan nyo magtaga. Kailangan natin magtaga, gumawa ng project, i-develop. Kasi dyan yung titingnan ni client. At pag nakita ni client na ang ganda, ganito, functioning, tapos nakikita niya na ganun yung magiging gusto niya sa website niya, yun ang gusto niya mangyari, ibahin lang yung design, yun na rin. Wala nang babaguhin, pwede rin ganun. Automatic yun, pera na. Sasabihin mo sa kanila, sir, ganito, ma'am. Ang magagastos natin sa ganito, ganyan, mga at least 50,000, 70,000. So, sasabihin nila na all in na yun, lahat-lahat na yun. Normally, ganun ang tanong. Yes po, lahat-lahat na po yun. Included na din po doon yung ating server, cloud hosting, included na po doon. Paano yung maintenance? Di napakagandang tanong. Ang maintenance po dyan, since yan ay kada-develop lang, ay under warranty po yan for 1 year. No, sa isang taon, maintenance yan ay free. Pero after that, na isang year, kung kailangan nyo pa rin ng services ko, magbabayad po kayo per kung ano yung gagawin. Kung ano gagawin, magbabayad kayo. Pero sa first year, wala kasi siyempre ginawa mo yun, tiyak may error doon, may ganito. Pero pag sinabi ni client na baguhin tong ganito, yung function nito, alisin to, ganyan, baguhin ganitong function, ibang usapan yun. Sir, kasi ito yung una nating pinag-usapan. So, lahat ng effort ay ginawa para mangyari yan. So, kung babaguhin natin, another effort yun. So, it will take some time yung bagong
schedule, ganito, bagong. Siyempre, sir, wala naman kaming gagawin iba kundi yan lang. So, you have to pay us, no, para sa additional features o changes, major changes. So, pag hindi siya pumayag, hindi. Baguhin niyo yan. O, sige sir, ganito na lang. Ibigay namin sa inyo system. Huwag nyo na pong bayaran yung natitirang kung ano magkano man yung natitira. Bibigyan namin sa inyo system. Then, bahala na kayo kung saan kayo makakuha ng developer. Sabihin ni client, o sige, ganito na lang. Mag-a-add ako. Yun. So, nagkakaroon ng kasunduan dyan. Ano? So, hindi pa na, meron lang pangyayari na isang beses hindi ko talaga natapos yung project. Ano? Hindi ko na sasabihin yung kung sino, kung kalan. Kasi, nung ginagawa ko yon yung project na yon meron ng idea. Nagbigay na sila ng idea kung anong gagawin, ganito. So, ang nangyari, gumawa ako, natapos si system, ang nangyari ay pinababago niya yung major. So, hindi ko na ma-explain kasi hindi ko ma-explain sa kanya na it will take time talaga na babaguhin yung buong system. So, ayun. Hindi ko siya natapos. Pero nag-assure naman ako dun sa client na yung kanyang hosting, yung kanyang maintenance, kung may problema, 2 years yon wala siyang babayaran. No? So, may nakita na daw siyang developer. So, sabi ko, sige, siya na lang muna ang pwedeng gumawa kasi hindi ko na talaga siya magagawa. Dahil major revision siya, no? So, yun, dapat clear yun. Dapat may contract. No? Yung ginawa ko naman, may contract kami. Kaso, mukhang hindi naintindihan yun. So, hindi na ako naipagtalo. So, ganun na lang. Iwasan nyo yun na hindi matapos yung project. Kumari, sa inyong stage, ngayon nag-aaral kayo and then naghanap kayo ng client, tapusin nyo kahit mahirap, tapusin nyo yun. Kasi nasa stage na wala pa tayong pera, no? Wala pa tayong ipon, gusto natin ng client, gusto natin siya mag-stay. Gusto natin na tayo yung kunin niya palagi, magbayad siya palagi, no? So, gawin niyo lahat na ma-meet yung kailangan ng client. So, merong mga pagkakataon yung client sobrang kulit. So, ang technique ko lang dyan, pag meron akong client na araw-araw gusto mag-update, araw-araw ay gusto makita changes, ginagawa ko yon kasi kasama yun sa project Kasama, pag tumanggap ka ng project, pag tumanggap ako ng project, nilalabisan ko siya. Kunyari, nakita ko, ang magagastos dito is around 30,000 lang o 20,000. Ginagawa ko siyang 50 to 60 kasi yung effort nga natin, yung professional natin, yung skills natin. So, minamahalan ko siya in the sense na kung siya man ay maging makulit, no, o merong mga maintenance na kailangan or mga errors na kailangan isolve at saka may mga technical difficulties, kasama yun sa bayad. No, so sa inyo bilang developer, sa ating lahat, kung tatanggap ka ng project, dapat hindi eksakto lang yung sisingilin mo. Pwede 'yon kung mag-establish ka ng portfolio. Kunyari, kagaya sa ginawa ko sa PNP. Dati kasi may mga friend ako na sa PNP. Gusto nila gumawa ng parang fundraising para sa mga bloodletting, ganyan, mga activities sa community. So, ginawa ko sila ng website for free. Libre lang. At nilagay ko yun sa portfolio. Ang dami kong project dati. Siyempre, dahil nag-expire sila, wala nagme-maintain, binigay ko na sa kanila, nawawala yung website. Hindi na nila na-maintain. No? So, yun yung nangyari doon. So, kung kayo ay gusto nyo mag-establish ng totoong portfolio na meron talagang client, actual client, pwede kayong maggawa ng website na kapag may client ka, kahit free yan, kahit may bayad yan, dapat may contract. Ngayon, ang ginagawa ko, kasi hindi kami nagmi-meeting ng personal, so basically online, pinipirmahan ko siya. Kunyari contract, agree na siya doon. Katulad nung doktora, no? Nasa dito sa Makati Medical Center. So, nagpagawa siya ng clinic, website sa clinic niya. Hindi kami magkita ng personal kasi dahil sa schedule. Ginawa ko, pinakita ko yung sample ng contract,
Then, agree siya. Sige ma'am, pipirmahan ko to, doc, pipirmahan ko to. Isi-xerox ko siya. So, pinirmahan ko sa pinrint ko, pinirmahan ko. Ilagay ko yung picture ng ID sa attached doon. Sinirux ko siya. Hindi, sorry, hindi Xerox. Iniscan ko siya. Sinend ko sa kanya as a certified, parang sabihin na natin certified copy. Then, ganun din, pinrint niya yung ginawa ko, pinirma niya, tapos sinend niya sa akin digital na rin. So, yun ay para lang malinaw kung ano yung gagawin mo. Hindi yun para magdemandahan. No, yung contract ay hindi para sa demandahan yun, ha. Yun ay malinaw lang ano ang gagawin ko bilang developer. Lalagay ko doon. Ito po gagawin ko. Ito po ang pinapagawa nyo. At ito ang gagawin ko. Ayan. So, doon mag-agree kayo ngayon ng client. O sige, yan nga yung pinapagawa ko. Ito naman yung gagawin mo. Ayan. So, contract. Yun na yung contract. No? And then, pipirmahan nyo yun. Pwede nyo, katulad nung ginawa ko doon sa toy store. Yung toy store dyan sa, marami silang branches eh. Pupunta ako mismo sa, kasi yung medyo batikuloso yun, ang kulit nun. Kaya ako umayaw doon eh. Araw-araw, kailangan update yung website nila. Pag may bago silang product, i-upload ko agad. Hindi yun bayad. Hindi kasama sa bayad yun. Kasi ang usapan namin is sila magme-maintain, sila mag-upload. Hindi daw sila marunong. So ako muna. So isang taon na akong libreng nag-upload. So ang problema, araw-araw siyang natawag. Mike, asan na yung pinapa-upload ko sa yung bagong product namin? Ay sir, mamaya pa po kasi medyo hindi daw sa daan. Mike, kasi naasahan namin yun eh. Ito ganyan. So, di pag-uwi ko, kailangan ko tapusin. Hindi yun bayad kasi pumayag ako sa contract namin na kapag wala pang kaya sa group nila, sa business nila, wala pang ganon, ako muna. Pumayag ako eh. So, doon ako natuto na dapat pag sobrang bait sa personal, ang bait namin, ang ganda na usapan namin, bayad siya agad eh. Tapos yung pala, sobrang dami ng produkto pala nung hindi niya sinabi. Nasa, I think, 5,000 yata yung produkto niya. May maliliit, may malalaki, may mga parts maliliit. So, ang dami. No? So, napasubo ko doon. Pero dahil may contract nga, kailangan ko sundin yun. At hindi lang yun, naka-attorneys, tawag dito. Naka siya eh. Public documents. No? So, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na naman yung ano yan? Notary. Naka-notary yun. Ayun. So, kailangan ko sumunod doon. Kasi ako yung nagsulat. Pumayag siya. Ako pa nagsulat nun. Kaya minsan yung sobrang kabaitan, lalagyan yung limit. Kasi minsan, lalo na business, ang isip nila ay talagang kailangan nilang kumita. At the same time, ganun din tayo bilang developer, bilang virtual assistant, kailangan din natin kumita. So, win-win solution talaga dapat yan. So, sa contract, mag-iingat lang, no? So, dito sa freelance developer, under ng easy to find clients, yung iba kong client ay nakuha ko sa Facebook, yung iba sa aking ginawang mga parang post sa mga community, yung iba naman personal email, no? Yung iba, mostly, siguro mga 60% is more on, yung referral. Kapag may ginawa na akong isang doktor, may isang doktor naman. So, ganun din sa Sun Life, yung Sun Life na, no? May mga dyan, mga agent. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta meron silang mga professionals na kailangan nila ng ganitong simpleng website. Then, i-recommend nila ako sa mga next nilang mga kaibigan, ganun. So, kahit singilin ko sila na around 15K lang per ilang pages para lang ma-prove na sila ay Sun Life agent ba yun, ganun. So, magandang design yung gusto nila. At, ayun, kahit 15K lang, mabilis naman gawin. Makasampu ka nun. Siguro, nakaano ako nun, mga 7 lang. Kasi yung pang 8, pang 9, napagod na ako. Sabi ko, ayoko na ito. Sa iba naman ako, sa ibang ibang project naman. Ayun. So, madali ka makakita ng client. Hindi lang yan abroad. No? Hindi lang siya sa foreigner. Dito lang din. No? Basta marunong ka talaga. Mga thesis lang, ganyan. Capstone. Basta marunong ka. Mabilis lang sa'yo yun. So,
At yung kaibahan dito sa freelance developer, wala kang kakompetensya, no? Wala kang kakompetensya. Yan. Kasi dahil depende yan sa product na gagawin sa design, sa web apps, application, depende yun doon. No? So, hindi kaya yun ng virtual assistant. So, kahit sabihin mo na magagaling ang virtual assistant at tayo ngayon, virtual assistant, magagaling tayo kahit sa WordPress, may mga website na hindi kaya ng WordPress. Though dito sa atin sa Learn Computer Today, I think ipoprovide ko yung course, iulitin ko yung o i-redefine ko or sabihin na natin, i-revise ko yung WordPress natin na basic kasi medyo naluluma siya. Though ilang years pa lang siya, 1-2 years pa lang. I-revise ko yun, gagawa ko ng bagong WordPress natin ngayon, available sa ating lahat na nasa career path. So kahit na kayo nasa software developer, kasi kailangan nyo i-display yung inyong application, kailangan nyo gumawa ng website, kailangan nyo ipakita sa client. Kung ang alam natin ay gumawa lang ng application, desktop application, Python, edi magja-Django tayo, medyo mahirap na matagal. So ituturo ko rin sa inyo yung WordPress. No, at yung pagturo ko sa inyo yung WordPress, hindi lang siya basic, kundi professional dapat. Kasi doon mo ma-identify pagtingin ni client doon sa kanyang resume, halimbawa kayo yung nag-apply, ako yung client, titingnan ko yung mga nagawa nyong mga website. Kung meron kayong portfolio website, titingnan ko yun. Kung ako ay marunong sa WordPress bilang client, marunong ako doon, may idea na ako, nanood ako sa YouTube, o kaya meron akong friend na ang gamit ay WordPress din. Pagtingin ko sa WordPress mo, makikita ko kagad na basic lang itong gawa niya. So, hindi ka ma-hire pag nakita niya basic lang yung design mo. At kung pangit, lalo na. So, dapat ay matutunan natin na gumawa ng kahit na WordPress lang, pero professional yung dating. So, ituturo ko sa inyo yan, sa ating career path. So, lahat kayo ay meron yan for free, no? Then, next is yung average pay. So, madali na yan explain. Highly paid itong ating developer. Kasi, bakit siya highly paid? Kasi nga, wala siyang competition. Siya lang yung, alam niya yung ginagawa niya. Alam ng developer. And then, mamaya na lang, tuloy ko na lang dito. Asan na yun? Nandito kasi sa kabila yung itong slide. Kaya, nalingon pa ako dito. Ayan. Yan, konti na lang. So, yung virtual assistant ay, kung tayo ngayon ay virtual assistant, ang maganda dyan is meron kang agad sideline, meron kang pagkakakitaan, pero hindi lahat ng panahon ay may client. Madali kang matanggal kasi ang dami nga ang daming pwedeng mag-apply, ang daming pwedeng i-hire, pare-pareho ng skills, pare-pareho ng mga ginagawa, no? So, anytime, pag mayroon kang sinabi kay client, tanggal ka agad, no? While sa developer, kahit pasaway ka, lalo na't buo na yung yung website nila, buo na yung system nila, application na pinapagawa sa iyo, gawa na. Tapos umaasa sila sa iyo. Ikaw ay nagpunta ng Boracay kung ano pinagagawa mo doon, tapos kinatawagan ka, hindi ka makontak. Hindi ka nila matatanggal kasi nasa sa iyo yung susi ng kanilang business. Kaya lang, bilang professional, kailangan ay tayo, inline pa rin tayo sa napag-usapan. Kasi pwede ka magpaalam Sir, ako sinasabi ko yun, Sir, by tomorrow or until Friday, hindi ako available. Baka meron kang gustong ibigay na na meron kang ipapa-update, ganyan, ganyan. Sasabihin niya, I'll let you know. Pag nakalimutan niya, kunyari may papagawa pala siya, nakalimutan niya na pagawa sa'yo agad, nakaalis na ako, hindi siya kanya masisisi na hindi ka available kasi nagsabi ka at hindi ka nagpapaalam. Sir, pwede ba akong umabsent bukas kasi may pupuntahan ako? Hindi ka magpapaalam na gano'n. Sabihin mo sa kanya, Sir, bukas di ako available. Ganun ba? O sige, kailan balik mo? Sa the other day. Kung may papagawa ka naman, Sir, gagawin ko na ngayon. O kaya pagbalik ko, Sir, i-ready mo.
Okay, sige. Pagbalik mo na lang. Kasi nga, project-based ka. So, hindi siya nangangamba na babayaran ka niya ng walang mangyayari. Unlike doon sa virtual assistant, yung pag binayaran ka ng 4 hours, expect na talaga dapat sa loob ng 4 hours, ganito na yung natapos mo. Mainit ngayon. Napawisan ako. Dapat ay lakasan ko lang itong aking aircon. Dapat ay ganitong panahon, tapos ka na as a virtual assistant, tapos ka na sa pinapagawa ko sa iyo. While sa developer, tatawagan ka pa niya, kakausapin ka, Mike, tapos na. Tapos na ba yung pinapagawa? Sir, hindi pa baka bukas. Okay, thank you. Ganun yun. Mike, 1 week na, ano na nangyari? Ganun ng mga tanong, lalo na pag Pilipino. Sir, medyo mahirap yung yung binigay mo sa akin na itong pinapagawa mo sa akin, inaayos ko kasi mahirap tong ganito pag tingnan mo sir, papakita ko sa screen. Ganyan Oo nga Hindi, wag mo na gawin yan. Sabi niya, wag mo na gawin yan. Ito na lang gawin mo. Sige sir. Bukas tapos na to. Yun. Di, ganun ng developers. Medyo mahirap lang talaga pag-aralan. No? So, dito sa virtual assistant, may months or years contract. So, pwedeng may contract ka, 1 year ka lang sa kanila o pwede kang wala kang contract sa mga papagawa nila, no? Pwedeng may contract, pwedeng wala. Dun sa per hour, ganun. Or pwede ka nilang sabihin, sige, mga 2 months tong project, gawa tayo ng contract, ganito yung total time, ganito yung total hours. Ayan. Well, sa developer, hanggat buhay yung system, wala kang kapalit, ikaw pa rin yun. Pag umayaw ka, diyan ka mayayari. Kunyari, meron silang website. Tapos ikaw lang developer. Ayaw ka bigla ka na hindi papasok. Doon ka madadali. Kasi, parang code of conduct na rin ng developer. Pagka sinimulan mo, kung kaya mong tapusin mo siya. At pag natapos mo, huwag mo iwanan. Kasi magkakapera ka pa rin doon Kunyari, sinabi nila, Mike, nasira yung website. Baka pwedeng ayusin natin. Sige, sir. I think may problem tayo sa ganito. Hindi na bayad yung nyo, sir. Kasi 1 year na to, mahigit na. Kaya nawala yung domain ninyo. Anong gagawin natin? Ayusin ko, sir. Ayusin ko yung inyong setup. Bayaran natin yung kailangan bayaran. Then, mag-pay na lang kayo ng aking professional fee. Magkano? Pwede na dyan 5K sir, maayos lang yan. Sige, gawin mo na. Di, may 5K ka, wala ka nang masyadong ginagawa, So, depende pa yon sa'yo kung gaano mo kabilis gagawin. So, yun ang kaibahan ng developer. And then, dito sa virtual assistant, kailangan sumunod ka. Kung ikaw ay VA, virtual assistant, sundin mo si client. Pag sinabi niya mali yan, baguhin mo, babaguhin mo yun. Ayusin mo to, ulitin mo. Ayoko niyan, baguhin mo. So, ulitin mo ulit yun. Tapusin mo lahat to bukas. Gawin mo to bukas. Kailangan to bukas. Yan. Doon na papasok yung burnout. Pagkadating dito kay dev, yung client ang susunod kay developer. Bakit? Sabihin ni client, gusto ko dapat ganito yan. Dapat yung kanto na yan, yung design na yan, dapat pa ganito, pa kanan, pa kaliwa. Gusto ko lagay mo yan. Sir, imposible yan kasi unang-una, babaguhin natin yung system natin ganito, ganyan. Kailangan to baguhin, ganyan. Baka hindi mag-function tong ganito. Tapos, mahirapan yan si responsive, ganito, ganyan. Baka mahirapan si client. Kailangan check natin yung UX, UI niyan. Nahirapan ba sila? Saan sila nahirapan? Ano magiging epekto nito sa kanila pag ginagamit nila? Isipin ni client, ano mas magandang gawin? So, sa'yo manggagaling yung suggestion. Sabi mo, sir, mas maganda ganito, ganyan. Pero sa isip mo, mas madali yun. Hindi mo papahirapan yung sarili mo Unang-una, kailangan mag-serve ng function niya. Ano ba gagawin ng user, ng gagamit? Gusto ko mag-login siya. Okay, gawa natin ng login form, ng access. Tapos ano sir ang gagawin natin? Gusto ko makita sa account niya yung mga nabili niya. Okay, so kailangan natin ng ganito, sir. Tapos sabihin niya, gusto ko nakakonekto kay GCash diretso. Hindi na pwede, sir. Yan. Kahit na gustuhin natin, hindi. Kasi napakahirap kunin ng API ng GCash. Ang dami nating proseso. Anong kailangan natin gawin?
Well, pwede tayong mag-PayPal, pwede tayong send it, pwede tayong mag-box payment, o Union Bank. Kaya lang, mahaba pa rin proseso yan. So, matagal yan sir bago matapos. Oh, ganun ba? O sige, mag-manual payment na lang muna tayo. So, ikaw pa rin ang nasusunod. Ikaw pa rin masusunod kasi ikaw ang nakakalam eh. No? So, yun ang kaiba, no? And then, sa virtual assistant, pag tayo ay virtual assistant, ay hindi ka pwedeng makipagtalo kay client. Kasi boss mo siya eh. Kahit sabi mo freelance ka, since siya nagbabayad ng per hour or per month o ano man, kung ano sasabihin niya, pakinggan mo, susundin mo. Ngayon, pagka sobra na si client, minsan hindi ka makaalis. Kasi isipin mo, paano kakain? Paano ako magkakapera? Diba? Ito lang si client, so magtitiis ka. No, dito, pag developer ka, ay kahit na kayo ay mag-away, no? Sir, hindi talaga magagawa yan bukas kasi ganito gagawin yan, sir. Kahit sabihin na natin, sinabi ko naman sa inyo, sir, na hindi ka agad matatapos yan. Sabi niya, anong gagawin natin ngayon? Kailangan na bukas yan. Yun nga, sir, anong gagawin natin ngayon? Sige, kausapin ko na lang sila. Sabihin nung client. Kausapin ko na lang, sabihin ko, next day na lang. Baka mapakiusapan next day na. Oh, sir, next day, pwede na yung matapos, sir. Sabi niya, sige, next day na lang. Oh. So, pwede kayong magtalo, mag-discussion, mag-brainstorming. Basta sasabihin mo yung totoo sa case niya. Kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. No, ganun lang kadali yun. Pag hindi mo kaya talaga dahil meron mga, may mga kailangan gawin, ganito. So, hindi ka kailangan makiusap. Sir, right now, I have to go somewhere else because I've committed a schedule. This is a special occasion. I need to be there, no, at this time. So, I hope you understand. So, sabihin ni client, okay, ganun lang yung, hindi naman siya makikipag-away sa'yo kasi sinabi mo na dahil ikaw yung developer. So, tsaka per project ka, no. As long as sabihin ni client na, Mike, would you like to work for me? Ganon. Actually, marami na akong offer na ganon. Canada, US, then sa US talaga yung gustong-gusto ko sana. So, yun? Nagtatayo sila ng mga warehouse. So, gusto nila talunin yung kalaban nila. And explain ko sabi nung mismong may-ari. Usually, pag developer ka, kalimitan kausap mo dyan, may-ari mismo. Kasi siya magbabayad. Then, kasunod lang yung general manager. Sabi niya, gusto kong talunin yung kalaban namin dito, ganyan. Tapos, paano namin gagawin yon? Sabi nung client ko. Sabi ko, ganito, ganito. Titingnan ko yung kanilang website, titingnan ko Stella. And then, pwede natin ganito, ganyan. So, gumawa ko ng sample. Meron silang website, inayos ko yung website nila. Meron na sila. So, medyo inarrange ko siya na maayos, ganito. Pinabilis ko yung website. Nasabi niya, Mike, gusto mo dito ka na sa US, sa Florida, sabi niya. Kami nang bala sa iyo. Pwede mong dalhin yung pamilya mo, sabi niya. Next year, iayusin natin. Gusto mo ba pumunta dito? Sabi niya ganun. Sabi ko, sir. Kasi iniisip ko pagdating ko doon, utusan din ako doon eh. Sabi ko, utusan ako, dami kong gagawin doon. Tunganga lang din ako doon. Dito na lang ako sa Pilipinas. Sir, I will just think about it, sabi ko. I will let you know kung interested ako. Pero for this time, kung anong project mo, gawin natin. No? So, yun yung isa sa mga matatagal kong client. No? Yung foreigner na yun, taga Florida. Yun nga lang, tuwing madaling araw kami nag-uusap. And then, nagsimula na ako sa Learn Computer Today. Nagagawa na ako ng mga projects. So, sinabi ko sa kanya na, nagagawa na ako ng courses. Sabi ko sa kanya, hindi ko na lahat gagawa yung projects niya. So, pwede siyang umanap ng ibang developer. So, since buo na naman yung website niya, so maintenance na lang. Ayun. Then, gusto niya pa magpagawa ng iba pang website. Sabi ko, as of now, hindi ko siya magagawa. So, maganda yung honest kasi pag tinanggap mo siya tapos hindi mo nagawa, kawawa yung client. Alright, so, yun yung mga, dito sa huli, can be jobless in months kasi pwede kang palitan as virtual assistant. And then dito, as a dev,
pwedeng ikaw yung umayaw. Kagaya na sinabi ko ngayon, umaayaw ako. And then, kung gusto ko, pwede ko silang kontakin ulit or maghanap ako ng bago. So, depende yan sa developer, no? Pwedeng local, dito lang sa Pilipinas. Kahit nga 10K lang yan, 15K, 15K. Basta makarami ka at saka madali mo lang ginawa. Okay yun, no? Maganda. So, i-add mo lang siya na i-add. So, 15K sa dollar, yun ay $300. Around 300. Tapos, 30K is 600. 50K around $1,000. So, parang ang ganda tingnan ng dollars. No, parang dollar yan. Laki ng kita mo dyan. Pero kung matatouch mo lang yung tamang proseso ng pag-contact sa client, kahit mababa yung singil mo, lalaki yan. Kasi i-refer ka niya sa mga kaibigan niya. No? Alright, so I guess yun muna yung ating usapan. Medyo mainit dito sa amin. Ano? Hindi pala nakabukas yung aircon. Kaya ako nainitan. Meron ba kayong tanong? Or yung kaninang tanong, ano ba yung tanong ni may benefits po ba sa freelancing like SSS? Depende yan sa client mo. Ano? Pero yung SSS, pwede mo kasi siyang hulugan na personal. Yung PhilHealth, ganyan. So sa akin, may SSS ako pero hindi ko siya nahulugan. PhilHealth meron, nahulugan ko yun, PhilHealth. Tsaka kailangan kahit paano, kahit meron kang konti lang na ipon sa bangko, kailangan may konti ka. Huwag mo ubusin. Kasi once na magkasakit ka or meron kang emergency kailangan gawin, meron kang kailangan pagkagastusan, at least meron kang konti. No, ang ginagawa ko doon, inuutang ko 'yun eh. Kunyari, meron akong gustong bilhin or meron akong kailangan pagkagastusan. Yung ipon ko na kaunti na 'yun sa bangko, uutangin ko 'yun. Uutangin ko siya. Then, dapat sa loob ng isang buwan or wala pa, dapat may balik ko 'yun. Pondo ko siya ulit. At dapat magka-interest siya. Kunyari, inutang ko, interestan ko siya, dapat babalik siya ng hindi, kunyari, inutang ko siya na, halimbawa, 30,000, ganyan, o 20, o magkano man. Pag ginawa ko yun, pag binalik ko, dapat at least man lang 35, babalik ko doon. Para siya nagkaka-interest. No? So, para rin ako nangutang sa labas na may interest. Ang kaibahan lang, ipon ko yon. So, pag inutang ko siya, tutubuan ko siya. So, parang 5-6 siya na pera mo naman yung magbe-benefit. So, kailangan maibalik. Ganun. Ayan. So, marami pa tayong pag-uusapan pero 9 na. So, salamat sa pag-attend ninyo. Do ako lang ang tumaldal. Ano ba mas demand, apps developer o web dev? Dapat pareho, no? Kasi gumagawa ako ng thesis, merong apps, merong website, no? Merong sa cellphone na browser type siya pero pwede mo i-download as a cellphone app na pwedeng mag-order through that cellphone app, no? Android app. Pwede rin siya sa So, depende yon kung anong gagawin mo, anong tinatanggap mong project. Kunyari, tulad nun, yung sa cellphone app na ginawa ko na sa isang online store, thesis yun. So, siningil ko sila ng around, mura lang, 30K lang ata, 30K. Meron din ako ngayong gustong sanang tanggapin, kaso masyado nang puno yung aking schedule. Ano naman siya, sa fish pond, mag-create ka na, titingnan mo yung mga environment, yung parang environment monitoring siya. Tapos meron siyang AI na madedetect niya yung changes sa climate, then ano yung magiging cost nun sa isda, sa mga alagang isda. So, tatanggapin ko sana, kaso mahal yun eh, nasa 80,000. Kaso, hindi ako makakagawa ng course. So, yun yung nangyari in the past few years kung bakit ang bagal ko gumawa ng course. Meron akong freelancing clients nun. So, yes, may mga client din ba kahit na anong gamitin, kung anong programming language gagamitin mo basta magawa.
Well, ganun talaga. Kunyari, gusto ni client, parang Lazada na application, 250,000 sana yun. Lazada application. Magbebenta sila ng product online, may delivery na rin. Parang Lazada ang style. Binibigay, inaalok sa akin. So, hindi ko lang tinanggap kasi nga, mahirap yung maintenance. So, kahit na anong gamitin mo doon na programming language, back-end, front-end, walang alam kasi yung client doon. Basta importante, pagka ginamit niya, magpa-function ng tama. At yung design na gusto niya, yun ang gustong mangyari. Yun ang gagawin mo. So, pwede yung PHP, pwedeng yung Node.js, no? Depende yan kung saan mo siya gagawin. Pwedeng sa Laravel, no? That's view yung iyong JavaScript na library, na framework. No? So, yung Django is more on siya eh. Hindi siya for may specific lang siya. Hindi, pag sinabi ng client, ganito gusto kong gawin, e-commerce, tas Django ang gagamitin mo. Kasi pagdating doon sa revision, re-revise niya. After a few months, sabi niya, Mike, gusto ko baguhin to, ganyan. Ngayon, pagka limited ka lang sa isang programming language or sa isang, sa isang framework, limited ka lang doon, tapos ang hirap gawin doon, patay ka. No? So, okay lang po ba? Pala kahit spaghetti codes sa freelancing, sir? Ay, kung may hirapan sa maintenance niyan. Kasi after a few months, tapos, halimbawa, nag-update yung kung ano man yung ginagawa mo. O kaya meron sila papagawa. Spaghetti codes yung ginawa mo, hindi mo matatandaan yung mga ano bang ginawa ko rito. So, dapat i-practice talaga yung clean code. No, yung maayos na code. Tinuturo ko ngayon yan sa Python natin. Mastering the basics of Python. Hindi pa siya, kasi mahaba yan eh. So, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Kung napansin niyo na parang putol yung dulo, hindi pa tapos yan. Ang dami niya. So, mastering the basics nga eh, no? Oo, bootstrap. Oo, sige. Di-discuss din natin yan, no? Sige. Basta ang ginagawa ko sa style ko, kung ano kailangan nila, ano yung pinakamabilis na deployment. Kung mabilis ba sa kanya, gamitin bootstrap o ano. Tsaka tinatanong ko na rin ano yung future. Kagaya nung isang client na huli. Ano bang plano niyo sa papagawa nyong ganitong system, no? Sabi niya, plano ko pagkakitaan to, ganito, ganyan, ganyan. Okay, sir. Pag ganyan ang plano, ganito ang gamitin natin. Ganyan, ganito, ganyan. So, in-explain ko sa kanila. So, pag naintindihan naman nila, tapos presyo lang kasi talaga kakaroon ng konting discussion sa presyo. Pero doon sa gagamit programming language, di nila alam yun. So, importante magagawa mo yung gusto nila. Yun. Pagdating sa per project. Okay, so 9 o'clock na. Baka may tanong pa kayo dyan. Meron kayong violent reaction. Ako na lang ang dumaldal, pero I hope may natutunan naman kayo. No, minsan lang magulo lang ako mag-explain. Kasi wala akong wala akong may pakita sa screen, unlike sa mga courses natin, lagi kayo na may nakikita sa screen. Okay, so wala na kayong tanong? Meron bang komento dyan o ano? Wala na. Oo, kasi marami pa tayo di-discuss. Bukod pa yung mga courses natin, ang dami nun. Maganda lang dito sa ating developers meeting ay may chance nga tayo na ipakita yung projects nyo. Kasi dapat maging proud kayo na yung projects nyo na dinedevelop nyo, babalikan na kasi natin to eh. After a few years, si Nate ay matanda na. Tayo, siguro, patay na tayo. Pag tumatanda na si Nate, 13 years old siya, iba sa atin, patay na. So, pwedeng balikan yan eh. Nasa YouTube eh. Kaya na-realize ko kung ano. Lagay natin yung mga yan sa YouTube para habang tumatagal, makikita nyo yung dati nyong project. Habang tumatagal, makikita nyo, parang potato system lang yung nagawa ko dati. Diyan ako nagsimula, simpleng-simple lang yung ginawa ko. Pero iba na ngayon. O yan. So, diyan yung ngayon parang ma-appreciate lalo yung effort nyo sa pag-aaral. So, dito sa segment na tinuro ko ngayon is pwede kayo maging VA.
virtual assistant. Pwede. Pwede kayong mag-training dyan. Pwede kayong mag-aral. Gawin nyo na isang paraan para kumita kayo. Pwede. Well, dito naman sa developer, ito yung next step, no? Yung level up, no, ng iyong skills. Kasi pag nag-stay ka lang sa isang field, sa isang dimension, no, yung paradigm mo hanggang dun lang, ay tatanda ka ng hanggang gano'n na lang. Pero once na na-level up tayo, nag-upgrade, is pamahal yung ating value. And mas kailangan tayo ng technology, no? Okay, ayan. Lagi na lang akong naging husky voice. Ayan. Alright, so kung wala ng tanong, sige. Salamat sa inyong pag-attend, ha? So, sana yung ating mga ibang ka-DevOps ay maka-attend na sa susunod. Kaya lang alanganin daw talaga yung Saturday. Ano? So, hopefully, baka magkaroon tayo ng ibang day. Ano? Para sa kanila. Anyway, just in case meron kayong tanong pa, pwede nyo akong i-contact sa ating Facebook page and sa Learn Computer Today at din yung mga nakapanood dito ng ating developers meeting sa YouTube or Facebook ay pwede kayong mag-message sa Facebook natin Learn Computer Today. Maging sa ating website Learn Computer Today. So Learn Computer Today. Biro nyo sa pangalan na lang. Pinag-isipan ko mabuti yan. Ano kaya ipapangalan ko sa training natin? Learn Computer Today. Ang bilis matandaan. Diba? Sige. Marami pa akong ikukwento. Umagain tayo. Pagka tayo nagkwentuhan. Ano? Okay, sige. Magkita tayo ulit next week. Salamat sa inyong pag-attend. Bye-bye po.